Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov PH app.
Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito na oras, may na nakatado 17 minutos na nakalabay, halas sa 9 sangkay. Maupay nga aga. Ayan, good morning, welcome atin taramdan na part 2 naman ng mga sumata palibot hatin na probinsya. Mga sumata matikang hito na atin mga kabakyang production team. Ayan, good morning, adakan Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Yan, welcome sangkay aton na taramdan na sumat estihano naman.
Aton mga adala nagpapabilin, nakantabay ito ng mga programa. Siyempre din nila nag-usang istasyon, DYS Radyo Pilipinas Borongan. Damo-damo nga salamat. Aton mga kabubukas lagi hapon ito ni Era Radyo. Welcome. Aton mga bit-bit la iton radyo di ina paman or kung ano iton ging kakabisihan yan na ang adlaw. Yan ang adlaw hiton Miyerkules. Oy, midweek na kita. Marila ko nang sasabutan nung madagmit la ito na panahon second Wednesday hiton bulan hit Agosto. August 12, 2026 sangkay. Ito ni mga pinagkakaabalahan yan na ang takna. Aton mga ging kakabisihan bisi-bisihan ito na aton departamento hapan lawas ito na paglibot nga dihiton mga barangay ito na aton mga barangay health workers, rural health units para hiton vaccination supplemental vaccination activity, immunization activity nga dahiton aton mga kabataan na edad 6 to 59 months old or aton below 5 years old pero diri api aton na below 6 months 6 months nga da 59 months old para haton rubella, measles, rubella anti-tigdas, anti-rubella nga panabakuna. Salit pa kong coordinator, kita adi dito mga official Facebook pages gihapon ito natin na Rural Health Unit or ito natin local government units nagpapagawa sila doon schedule kung saan ito niyo barangay specific nga barangay diin mapakada ito natin mga taga RHU para na pagturo kan atin mga kabataan hindi naman nga bakuna. Yan sangkay hangaran ito na bugos nga perasahan na DYS Summon Station Manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio ang administer bubuhay nga na nato na partners sa Didi naman na Master Control Coach Sir Euphem Buna Jr. gan Engineer Al Queen. Di kami niyong ada kita ito na kaalas sa Diyas pagpahatin na mga sumat para hito na ato na mga tigapamati or ato mga panalagsahay na siling hito na ato na live stream. Ipinaagi hito na ato na Radyo Pilipinas Borongan official Facebook page. Yan na daw mga salamat ato na permanente na bisita hito na ato na official Facebook page. Ganun sa tuwan na mga impormasyon, balita, nga dani kita pag taga panahon, bisa na kung maupay taton panahon yan ang atak na. Ako nahudlom, may na pa nagbabad siya nga pag-uran. Nahudlom nga di particular barangay, alang-alang City of Borongan. So base ito na pag-asa, haira 24-hour public weather forecast nga again pagawas kanina ito na kaagahon. Nagpapabilin ito na southwest monsoon, amo lagi hapon ito nakaka-apekto, particular halozon, Ngan ang binabantayan ng may ada tropical depression. 1,000 masinira ni amo pa ba inyan ginababantayan hanhadi. 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon. Din ito niya maximum sustained winds 55 kilometers per hour. Gastanas up to 70 kilometers per hour nga nito niya movement east northeastward at 30 kilometers per hour. Pero ato ini hagawasan ito na ato na Philippine Area of Responsibility. Nga nawaray manggod direkta nga epekto nga nito na ato na nasod Pilipinas. So amula ito na southwest monsoon or ini nga habagat nagpapabilin nagkakausahin mga pag-uran. Particular hiton mga areas na Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro.
Nga diin na posible ito mga pagbaha or pagtuno ito na durot ito na moderate to at times heavy rainfall. Ganyan hinaman ang atin na dapit Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Durot naman ito na localized thunderstorm. Din ito na temperatura din ito na City of Borongan. Yan na ang takana alakalawan ta. Kay nahudluman 32 degrees Celsius. Pero kataas lagi hapon itong heat index. Siyempre kay natikag kanana ko ito na peak hour. Feels like 39 degrees Celsius ito na aton air temperature. Magpapabilin nga ada 32 degrees ito na aton air temperature. Nga da pa ito na kaadlaw. Pero pag abot ito alauna nga da ka alas 2 may ada 20 to 40% nga tsansahin pag uran. So dirigin nawawara ito na tsansahin tigdaay nga mga pag-uran durot ito na localized thunderstorms. Credit itong information itikang hit DUST Pag-asa. Kanina ngayon aga-aga nagkamay-ada hiyan binayog adtuan kamay-ada na record nga magnitude 2.3 earthquake didapit hit sulat at least diri makusag magnitude 2.3 earthquake recorded near Sulat, Eastern Samar kanina hadto na 4:51 in the morning. Sumala ini hito na Fivox An earthquake depth in 13 kilometers nga din ito ang iya epicenter located at 11.89 degree north, 125.52 degree east. Approximately 11 kilometers northeast of Sulat. But so far, waray man hiyan na report ng mga intensities or damage lakip hininga initial earthquake information. So courtesy gihapon hininga info tikang hito na Fivox let's stay in hiya alerto baga naaagsab na liwat ini nga mga pag tagalinog. Okay, di man pa naman ini nagwawarn. Dire ko nasugad hito na bagyo nga at least na-anticipate iton pag-abot. San nakakapag-prepare paghihapon. Pero itong linog baga titigdaon na lang kita. Pero in a way, dapat hibaro naman kita hitoan drop, cover, and hold. Para maging talwas hiton linog. Kaya din akong tinatamdan nga flyer. May pagisumpay hiton na pagtagalinog, Kulawan ta daw, tikang ini hiton, kanang LG Borongan. Mga bahin hana drill hana linog, Ayan, so kung magkamay-ada man linog, dito emergency contact or bisan anong mga disaster diri lang ngayon linog, mga ano man nga disaster or emergencies nga umabot din niya aton ang dahiton iyo barangay or panimalay. Dito an emergency contact hiton local government unit hit Borongan. So Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office or adton DRRM office. So ito na emergency contact number 0995-925-6105. Din naman ito na Borongan City Police Station. Itong smart number 0947-562-5575. Itong ira globe number 0935-893-1089. Sugad man itong Borongan City Fire Station 0977-657-0373.
na Globe. Ang landline naman 0950-275-3249. Parang halabad to number ng landline. Ano, Philippine Coast Guard din hinaman na Eastern Summer Station 0945-398-4795. O, dirilan nga nandun ka ng Boronga na adigihapon ang ka ng Eastern Summer Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office 0927-324-4356. An Eastern Summer Provincial Hospital 0955-560-9867. Yan na mo itong sangkay mga emergency contact in a case of emergency. Or pwede gihapon na bisitahon itong mga official Facebook pages. Baga posted man gihapon itong ira contact information. Or directly, pwede gihapon ito na pagmensahe ano ipinagi ito na messenger. Pwede ito na messenger or ito mga kay dayon man na reply ito na ato ng mga LGUs. Ano, di dahil ito na ira official Facebook pages. Oo, dapat dayon na reply. Yan sangkay nga di kitahin pa-update tikang hiton Eastern Summer Electric Cooperative. Mayroon ko nga din nakikitaan nga info. Samtang waray pa sinyales ko na may ada kita makarawat nga report tikang field. Sa Melco scheduled power interruption yan nga adlaw Wednesday around 9 a.m. to 3 p.m. Ito ang affected areas sa Barangay Siha, Barangay San Jose, and Barangay San Gabriel, Borongan City. Kaya ito ni sa Melco, magkakamayada hin vegetation line clearing. Oh, so far amula ito na ato na nakikita anong mga pahimat ngon or pa-advisory hin scheduled power interruption. So pahinumdum, sirang peto ni sa Melco ini nga trabaho na pwede matapos in temprano. Ngan pwede may balik iton kuryente antes pa iton iya nakaschedule nga oras. Salit sangkay para maiwasan iton disgrasya itratong pirmi may ada kuryente iton aton mga linya. Amula ito na ato na nakita dito na official Facebook page ito ni Eastern Summer Electric Cooperative. Bisitahon ta nala daman niya na ito iba pang Facebook pages. Okay, damo ito ng Facebook pages ito ni Isamelco. Ano may da ka ng Isamelco Central Area Office. Doon ka ng North Area Office. Nga dito na South gihapon. Para posted kita hiton mga updates. Kasi danay di rin hipopost dito ni ira main Facebook page. Main talaga. Siguro siya ganit main talaga. Nga naging papaabiso gihapon nga dahiton District 6. Naging papahibaro hiton Isamelco nga kansilado ay na pagbubuhatan ng special election na parahan Board of Director na District 6 or aton areas hinsasakupan han Ernani. General MacArthur nga na Salcedo. Hindi na iton August 15 kunta aton election. Darakay waray nagpasahin na certificate of candidacy. Aton mga qualified, pasa na. Aton mga qualified, may damat set nga mga qualifications, requirements aton ni Isamelco para hiton pag-apply or pag-file na certificate of candidacy. So District 6. Yan, so far amula ito na update tikang gihapon ha Isamelco. Nato na pagtaga-tubig may gihapon na ito pahimat ko na Boronga na Water District. Nga darahining padayo ng kay sige-sige na daman ito na kamaadlaw. Kung umuran man panalagsalangan diri sugad ka makusog
Liban lang kung may ada talaga mga sinisirang nga low pressure area or whatever. Yan kat mara na naman sangkay haladaw abiso ha publiko tikang hiton Borongan Water District. Ano yung papahibaruhan nga tanan nga atin mga concessionaires, konsumidor nga posible maging mahinay ito na water pressure or temporaryong waray supply hin tubig hapi pirang nga lugar hiton areas ito na Borongan. Tungodhan pa dayon nga mahuraw or pagkaugahito na panahon. So prolonged dry season so amo ito na kuha na kita pagtipig ito na tubig sa ito na pahinumdum ito na Borongan Water District Dara hiton limitado nga supply na hangyong hiton na pag-intindi, pagpasansya nga na kooperasyon. Kadita man it may himo nga pagpiritan ngin nahubas ito na aton water sources. Pagpiritan iton Borongan Water District nga pagmalaka provide hin na tubig. So, papahinamdo, magtipig hiton paggamit ang husto, malikyan ito na liki iton mga diri good kinahanglanan nga aksaya samtang padayon ito nira paghimon mga pamaagi para padayon lagi hapon daman iton serbisyo. Diba? Itong tutdo dila iton elementary pa lang nga ni kita. Magsisipil yung nga ni gamitin baso. Direkta nga na direkta or pinababayan nga abriton gripo. Anyway, kada mo man kuno itam ibarayad ati dayan, bakit ba? Yan, so adi may ada awad to hera ati hi ati so kaadi ha City Plaza may ada ngayon event di ha City Plaza for Rotary Club or Red Cross event. Yan, sugad man hi Ate Penato Dolores parahan LGSF activity. Bangin man la mag-sinyales kung na magre-report. Sinya sinalakan ni engineers hito na aton kung aada na hito na linya. Samtang nga di pakitahin iba pang impormasyon. Ando la adi nga aton na nakarawat tikang ka na coach. So magkakamayada ito Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Magsa-celebrate ito ni ira Annual National Tech Voca Day. Alaram ito na Republic Act 10970 ito na August 25. So next week usa ito gintatagan doon or pagtatagan doon. Ito na selebrasyon na pagbuhatin World Cafe of Opportunities. Ipinaagi ito na job linkaging na network services or JOLENS. So relative to this, ito na TESDA Eastern Samar na magbubuhatin job facilitation na parahan na TVET graduates or alumni. Dida ito na August 20 to 2026 sa General MacArthur Covered Court. Didi hadyan Eastern Summer. So ito natin mga TESDA graduates nga daanong nga daiyanain sige lagi hapon ito na pagbilinghin na trabaho. So ito na TESDA magdudumarahin TVET doon job facilitation nga dato na aton mga TVET graduates or alumni hiton August 20. So pasyada na lang kamo special itong mga nahirara niya or kung bisan kun harayo kung may ada ka service or parasahe opportunity na ininiyo parahin panarabahuan. So trohon ta hiton August 20 dito hadyan Mac Covered Court. Ngayon, August 25, aton National Tech Voc Day. Diin tatagan doon ang World Cafe of Opportunities. So, ini nga World Cafe of Opportunities magsiserbe sa interactive platform. Nakadisenyo para hiton para mag-connectar between TVET graduates or alumni
Ngan sugad man, active recruitment needs, facilitating job matching, employment facilitation, nga na sector-wide networking. So sa ini nga one-stop employment nga na training facilitation platform. So panguna niya nga panuyuin pag hataghin paagi bridge the gap between skilled workers nga nadton labor market pinaagi ton pakig-connect nga dahaton aton na mga TechVoc or Technical and Vocational Education and Training graduates, scholars nga na job seekers nga dahiton naman mga employers. Opportunity aton TESDA doon maghimang pamaagi para maikonektar ito natin mga alumni nga dahiton aton mga employers ngan iba pang support services. So para diri makuri para haaton nga job seeker. Nga damo-damo ito natin gina-applyan pero di lagi hapon kita nakakabiling work. So time na ininiyo kung asa kang TVET graduates. So to sangkay credit hini nga info didihiton sa nga invitation. Tikang TESDA. Anato na oras 40 minutos na nakalabay halas 9 bag may ko di na kakarawat ang mga photos. Kalawan na ta report matikang kan Ate Pen. Iya pag attender hinasang programa. Tikang syempre ito na ato na gobyerno ba? 5,803 nga pamilya ha Dolores. Binipesyaryo hiton LGSF rice distribution. Bawat bayan makikinabang program yan na nga adlaw. Kada mo 5,800. So ini ba tanan la mga Dolores nun? Ay babaroan ta kadamo-damoan hiton beneficiaries makakag-benepisyo hini naman nga hinabang ilarom hiton bawat bayan makikinabang or BBM program. Ayan, alayon nala engineer pakig-call kan Ate Pen para hiton detalye hini naman ng balita. Ayan, hala. Oras ng 40 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Karawatan tadi linya at telepono report tikang kanate Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ate Pen, good morning. Yes, Ate Pen, go ahead. Hindi kita nakaklaro pa kung parang hindi kang na itong programa. So, dire picture. Ate Pen, hello, good morning. Paki-reconnect ito redial utro. Bayan mo rin pasasabot ate hiton aton call. Or bangin nag-start ito na programa. Uy, damo-damuan yan ito na covered court base ito na photos nga send ni ate. So, more or adton por lo menos 6,000. Almost 5,803 nga pamilya ha Dolores ito na makaka-benepisyo hindi naman nga hinabang ha ilarom ito na BBM program. Ate Pen, go ahead. Lagi hapon. Or makuri ba ito na signal nga to? Dire kita sure. Parang parang putol-putol ito no audio. Kanan ba inihiton signal pero kay makisig man daman it signal dito ha Dolores.
diri na klaro kung ano ito na rason, ano? Sige daw, i-retry ta nala otro, sinya sinalak niyo engineer. Oh, yan. Sige, Ate Pen. O, binati na kan ate. Okay, ate, go ahead. Alright, so dapat nga salamat Dayan. Ito na ito na abot nga da. Okay na yan na ate, clear. Kanina, diri klaro. Okay, so thank you. Dapat nga salamat Dayan. Good morning. Hato na mga tigpamati hataramdan sumat estehanon. Adi kita yan na ha, malaintos sa gym, ha, barangay malaintos sa bungto ito na Dolores sa Eastern Samar para naman i-cover ito na rice distribution bawat bayan na makikinabang ay larom inihiton na Local Government Support Fund o LGSF rice program. Tikang ini mismo dayan ay baro natin kanina kan Governor RV hiton buhatan hiton ato na Pangulo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan ang mga oras in natapos na aton talking part na mga bisita di Governor RV Iverdoni, sugad man Mayor Zaldi Carpeso, ngan aton taga-OPA, si Sir Berlin Capon, ngan adahin mga pictures nga aton igin na hatag, ayan na manahatag na ito na bugas 10 kilos ini kada pamilya didi habung to ito na Dolores. Yan na nga adlaw, may adahin ni 5,803 nga mga pamilya ito na nakatalaan makakarawatin tag 10 kilos nga bugas. Take note dayan, di rila ini per household, kundi per family. Ito na makarawat yan na taga 10 kilos ang bugas. Partikular ito na Poblasyon 1, di hamalaintos gym, Poblasyon 1, may dahil 343 nga pamilya. Ito na Barangay 2, 1,310 families. Barangay 3, 142, ngan ito na Barangay Malaintos, amo in 486. Didihiton Malaintos gym, may ada 2,281 nga pamilya. Katapos dididayan Malaintos sa gym, mapakadto naman ito na team ni Governor RV kapod Mayor Carpeso hiton municipal building nga nakatalaan makakarawat naman in 869 families. Tikang ini mga poblasyon nga barangays hiton Dolores 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kahuman municipal building mapakadto naman halunang gym, kundi may ada naman 2,653 nga pamilya. Amo ini nga naabot iton total hin 5,803 nga family. Kuan pala ini, pauna pala ini kay nga tanan ini nga pamilya habugos nga bungto hiton na Dolores, amo in nakatalaan na makakarawat. Nahibaruan natin didi dayan mga kabarangay, mensahe ni Governor RV. Ini kay anay makuan kita nga di ini nga bawat bayan makikinabang program, amo in again suggest ngayon ini aton dati Governor Ben Iverdoni nga da naman Office of the President nga ini in naaprubaran nga amo na iniya na adton pinunduhan under hiton Office of the President ngan asya na iniya na iton ginpapanhatag nga dahiton na mga kabaranggayan. Baruan natin na mensahe ni Governor RV iton na bugos nga Eastern Samar amo yung gintagan hin alokasyon tikang Office of the President. Anay adi na may ada na karawat ng nanay, kay kada pamilya iton adiitin natin madakan engineer kada pamilya in makarawat ini in anay isen natin an lola nga sinarawat naman in 10 kilos nga bugas. May baruan natin kanina dayan ni Governor RP nga iton nga tanan nga mga bungto hiton Eastern Samar kinatagan hin alokasyon nga 5 million pesos. 5 million pesos samtang iton borongan
in 9 million pesos para inihiton rice distribution program. Kan dara kay di manggod papriho iton kadamo hiton mga pamilya magkalain-lain nga makabungto din aso na pizza anay yan 5 kilos in yes anay oo ikaistorya ng talugod di kanina lang kahit natin hinito na lolo Dominador. Oh. Balisin. Okay, sige. Adi ni Lolo Dominador, kinarawat na niya 10 kilos na bugas. Ano ito niyo kasi sa ring Lolo? Hindi yan ayudahan ang Salamat, kadak. Yan ang taga natin ayuda. Ano yan na, magpapaturon pa dami. Magpapaturon pa naman kami. Okay, katinagan kami hinayuda nga bugas, pero wala sura. Kasi rin yung mayor, ikaw na ako nagpapat. Pero okay na natin. Oo. Ginila ko, nga salamat. Thank you. Thank you. So, abag to Dayan. Salamat po nuhan 10 kilos. Pero wala isira. Kabagyo pa ina locally produced la padamain yan na nga ipinanahatag na mga pugat. Sige, balikan natin ang mensahe ni Governor RV. 5 million pangatanan nga mga bungto samtang 9 million ang syudad kay diri man papriho ang kadamo ng mga pamilya per municipality. For example, aton dagso ng mga bungto like Dolores, oras nga niba pa nga mga bungto, ang ginbuhat sa provincial government according to Governor RV, ginsapungan adton 5 million. Dinugangan adton allocation from the national government para nga tanan nga mga pamilya in makakarawat. Kasi dayan mga kabarangay, ang plano lakad to, didhan mensahe ni Mayor Saldi, ang tatagan abton ang mga vulnerable sector like itong transport sector, PWD, senior citizen, pero yan na, darahan na ginbuhat ng provincial government, matatagan na tanan per family, per household na matatagan. So, pauna pwede naman una pala ini na 5,000 pamilya kay pera lain yon. Parang 16 pala ini nga mga barangay masunod na ini after hiniya na ang ceremonial distribution mamo ang adto na gihapon iton na iba naman na kabarangayan. Ini na dayan kabarangay nga programa may tema suporta ng pamahalaang lokal, pamahalaang nasyonal para sa kabuhayan at katiwalsayan ng bawat pamilyang magsasaka at mamamayan. So kabahin naman na pahinumdum ang mga benepisyaryo agin papahinumdumin hirano nga magdarahin valid ID kumbaga ebidensya habton ira pag-ukay din hinaman Dolores. Libre ining ayuda tikang ito national government ngan sinapukan hadton provincial government ginaaghat iton mga residente makig-coordinate daw barangay para hinda dugang nga impormasyon ngan kabahin ini ito na paningkamot iton national government ay larong han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. paghatag in suporta sa lokal nga mga komunidad at pagkikinabulan sa mga pamilya. So, basta nila ipahangtang at mensahe ni Governor RV. So, kamandidi, mapakadto na kita Municipal Gene. Thank you, Bob, nga nasugad man nga tuliwatan sa liwat nga punto. Anay, aruan tala, Governor RV? Governor, halipupay na. Mensahe nga dito na namamati yan Kabugot nga ito yung summer. Go ahead po. Live po tayo. Live. Hello. Hello po kayo katanan. Radyo Pilipinas. Yes. Hello. So, ani kami yan Malaintos Gym, Diniha Dolores. Nagtitikang itong panhatag na bawat bayan makikinabang programa hiton national government, programa ni President Bongbong Marcos. So, anamon din buhat yan
dara kay limitado ang pondo nga ginahatagan kada bungto. Itong mga dagko nga mga bungto, itong mga diri nira matatagan, ito na provincial government ang maghahatag para waray problema, waray reklamo nga tanan niya pamilya makakarawat ini nga programa nga bawat bayan makikinabang. Ini nga programa ang paghatagan bigas nga 10 kilos per family. Pero ani ba nga mga bungto no bangin na may iyo magpakianan. Iba nga mga bungto nakapaghatag hira ani ba 25 kilos suga balangkayan dara kay diri naman hira damo guti la hira nga bungto nakapaghatag hira 25 kilos per family. Ani ba naman yung mga bungto suga sulat duha ka beses no ang paghatag nira. Dara kay sadang man itira pondo pero suga rin nga Dolores nga dako nga bungto since parehas na tira nakarawat niya pondo suga di ba nga mga bungto kinahanglan niya bumulig itong provincial government para maibanan itong reklamo itong tao nga tanan makakarawat itong programahan national government. Okay, so damo nga salamat Governor RV Evardoni. Ayan, so nakuha natin hin na mensahe. So with that note, Dayan, kabarangay, malisensyaanay kita no kay mapakadupa hiton na duha pang venue para hiton na pagpapadayon. Hindi naman bawat bayan makikinabang rice distribution program. So tikang didi habong tuhan na Dolores at Pen Pumida nagbabalita back to base sa Dayan. Thank you. Damang salamat Ate Pen Pumida hadton imo again pahat ang balita impormasyon live dito malaintos sa Dolores ano pa na distribuer hadton rice, bugas, ilarom hito na bawat bayan makikinabang program han aton gobyerno nasyonal. Ipinaagi gihapon naton local government support fund han aton tagsa-tagsa di dahiton specific nga local government unit. Angan-angan la ko naton iyo bungto waray pa. Nga na kaupay mo pay na iton nga just kilos nga bagas pantawid kung yan ang adlaw aray namumroblema kadton pagtagabagas go maupay na iton. Mga salamat Ate Pen nagdarawras may dapekta 5 minutos ug samag alas 10 tawagan tahi Ate Sok may adahia report kay interviewon gihapon niya Sir Noli Cahegas adton officer in charge iton PRC or Filipino Red Cross Eastern Samar Chapter. Yan, nagbubuhat bloodletting activity aton Rotary Borongan. Dito naman inihiton. Din ini aton na venue dito gagihapon ada hamay. City Plaza. Aton Rotary Club Red Cross event. May mga photos ginsend hi ate para hininga bloodletting. Thank you so much Jennifer Gulmatico, Ate Maylene Lebrando. Nagtinaway Ate Maylene. Kareg pa kuno ni Lolo hinsira. Kaya pa di san luto, dapat may sira. Balita pero very thankful Lolo Dominador adun iya nakarawat. Ayan nga di kita half field nga tikang naman ka natin soccer report nagdara oras may dapat kita 4 minutos. Pilipinas Report. Ate Sok, good morning. Yes, good morning. Kasamang Dayan, adik kita Mayor Luis Capito Cultural Stage. Kundi gindo dumarayan na aton bloodletting activity. Yan ang adlawhan Merkules, Agosto 12. Nanagbalayan ini, pinasisimunuan nga bloodletting activity natin mga kasagrungan Rotary Club o Boronga na siyempre kasubong ini natin liwat mga kapatid na Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter adi aton papauna hiton officer in charge iton PRC Eastern Samar si Sir Noli Cahigas nga naton niya staff nga naadiliwat ato natin na mga kasubong hangton
City Health Office kasamang dayan. Ay damo pa naman ini na join labutan mga men in uniform adton mga Papa Alpha. Another mga kasubungan Philippine Army and mga pulis. Laki pa adton mga walk-in naton nga mga kapatid na naaludnong higinti tinguha Rotary Club o Borongan na pagdonar hindugo kay pa one drop of humanity, give blood, save lives. Adi may pakasigin, may pakasi mga kadugangan nga mga pa-info here Sir Kahigas. So garing adi pa nag-extract pa yan hin blood. Tikang naman didihiton aton aside mga blood donor nga Papa Alpha. Labot lahat to natin mga kasubungan Philippine Army and HO 2nd Infantry Battalion. Ang aton liwat mga kapatid nga mga pinalanggaan hadton environment Anton mga kaapihan banog, Building Advocates for Nature, an outdoor group. Ang group ini ni Reo Kuya Benji Panagiton, mga kaswani, atong Isamelco, atong staff ni GM Mancio, nga nasaring din ni Sir Noli, nga ginalauman, nga makakakuhida hiradidi hin por lo menos 50 ka bags hin dugo. Tapos kada bags may daw good hinitag 450 cc. Ngan as early as yana kanina nga amon pag-istorya may da na 8 ka bags adton na nahidunar kasama nga dayan adi bisibisihan manggudanohi Sir Noli para hanton aton dida mga kabugtuan nga naugup. Ado natin na mga kapatid, kay di ko kaanin hiya, di kikinhanglaniin nga dugo, pag-alud nung tayo, gintitinguha, hiton Rotary Club o Borongan, nga makabulig, nga dahaton mga nangikinhanglan hin dugo, aber bulig kita hiton pagsalbar hiton kinabuhi kadi ka mo alabi ka dyan Mayor Luis Capito Cultural Stage nga da ini hiton alas 10 ka dyan, alas 12 alas 9 nag-start nga dahiton 12 noon di naman Mayor Luis Capito Cultural Stage ngan kung bisibisihan ka mo may liwat hini masunod pa nga mga bloodletting activity nga bubuligan iton PRC Eastern Samar Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter ito no Sabado may nakatulaan liwat nga bloodletting activity di naman comprehensive Eastern Samar National Comprehensive Team Sabado August 15 tapos eto kung busy naman kami Sabado may isa pa nga bloodletting activity nga pag dudumaraon naman didi St. Mary's College dahiton Ira Auditorium Lunes naman inihiya Agosto 17 in pan nanagbalayan ini pasisimunuan nga bloodletting activity hadton host batch yan ng alumni homecoming at St. Mary's College syempre kabulig hini aton mga kapatid Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter. Sige kasamang dayan din na natin didi pag pag dinisturbuhon Sir Kahigas kay piperhira didi nga nag-extract hin dugo tulo aton kasubong nga kawan yan City Health Office Sir Kahigas sugod man na natin liwat aris gaduhan nga medtech sir hinupadala si Ma'am Maricel Dolfo sa kadaw man didi dayan adto nag thanks damo didi adto nagdudunar hindugo laki pa natin mga kasubong daman didi naman sa City Hall so para nga dahadton aton dida mga kapatid nga maaludnong hadton gintitinguha hadton Rotary Club nga makakalap hin por lo menos 50 kabagas hin dugo adi adton mga kaapi hadton Rotary Club o Borongan adi hadton sister hadton aton CTBM ni Kuya Eman Ma'am Karen
Karen Hial ang sugad man ni sir aton sir diliwat si padre diliwat ang aton engineer sir nag-retire nga engineer din adton College of Engineering adton iso so multi-sectoral na ini didi nga panadunarhin dugo pati pa adton mga taga sing bahan so signintalanay kasama nga dayan lang nga dapay ni hiton alas 12 nga bloodletting activity didi naman Mayor Lois Capito Cultural Stage. And then tembre na naman ni tayo kalendaryo Sabado mga taga Arescom naman dudumaraliwat bloodletting activity sa St. Gym and pagkalunes sa St. Mary's College Auditorium pasisimunuan naman ini hadton batch nga hira adton host batch sini naman yan nga 2026 alumni homecoming iton St. Mary's. So damo nala nga tansyo nga dahadton napatronize sini naman nga bloodletting activity nga pinangunahan iton Rotary Club o Barangay adton better hapliwat ni Sir Dindo Picardal Himam Daisy Picardal kalpadagton ira mga kausa hadton Rotary Club o Barangay nganti kang di Mayor Lois Capito Cultural Stage. Back to you kasamang dayan. Damang salamat Ate Sok Aberiya hadto ni magin panghatang balita impormasyon o yanton mga magdo-donate hindugo pasyada nala ang dahiton cultural stage haat naman City of Borongan yana ang adlaw. Thank you, Ate Sok. Nagdara oras. 4 minutos na nakalabay. Alas 10. Once again, mga salamat, Ate Pen Pumida and Ate Sok. Aberiya doon iyo. Again, napahatang balita. Hanggang ito natin Station Manager Ate Ruth Bunda, Chief Texter Joy Policarpio, Admin Sir Buboy nga nanakon mga partners sa DDA Master Control, Coach Sir Eufem Buda Jr. and Engineer Al Queen. Masunod sangkay at na pagpadayon han impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Damang salamat, bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast